Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 12:21. Gayunpaman, umiling si Old Master Lagorio. Hindi natin siya mapapatay kahit anong mangyari. Kapag may lumabas na balita tungkol dito, ang pamilya Lagorio natin ang magiging katatawanan ng buong mundo. Bakit? May tinatago kaming problema. Bukod doon, miyembro siya ng pamilya naming Lagorio, at ngayon ay kasabwat siya ng kalaban, handang magtrabaho para sa pamilyang puti. Posible kayang may masabi ang ibang pamilya kung papatayin natin siya. Sumimangot ang unang elder, hindi maintindihan ang kanyang loika. Sumagot si Old Master Lagorio, namatay ang kanyang mga anak sa pakikipaglaban para sa aming pamilya Lagorio noong nakaraan, at wala siyang ginawang masama sa aming pamilya Lagorio. Hindi ba sasabihin ng iba na kami ay mga ganid kapag lumabas ang balita tungkol dito? Inilagay ni Old Master Lagorio ang magkabilang braso sa likod niya at tumingin sa lugar kung saan umalis si Xavier. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, mamatay sana siya kung pumanig siya kay Lily sa simula at sa halip na makasama ang pamilyang puti upang gantihan ang kanilang kabaitan. Ang pagpapauwi kay Lily ay isang mapagbigay na pagkilos mula sa kanyang bahagi. Sa sandaling ito, tumango rin si Trenton. Totoo. Kung walang sumabay kay Lily pabalik pagkatapos masira ang kanyang husay sa pakikipaglaban, sino ang nakakaalam kung ano ang mga panganib na kakaharapin niya sa kanyang pagbabalik na mag-isa? Tiyak, ang pamilyang White ay hindi magpapadala ng sino mang mag-escort sa kanya pabalik. Ang aksyon ni Xavier na maagap na ibalik ang aking anak na babae dito ay itinuturing na siya ay gumagawa ng isang bagay na mahusay para sa aming pamilya Lagorio. Ang unang elder, pagkatapos marinig ang kanilang makatuwirang iniisip, ay tumango. Tama ka, at ngayon lang ako kumilos ng walang kabuluhan. Buti na lang at pinigilan ako ng matandang master, kung hindi, nagawa ko ang isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Kung tutuusin, pinabalik ni Xavier si eldest niece nang walang sino mang nagsasabi sa kanya at kung papatayin ko siya noon at doon, ang lahat ng ito ay masasaktan namin kapag nalaman ng mga tao. Never mind, never mind. Magiging magkaaway tayo sa hinaharap, at makakaatake tayo ng hindi nagpipigil sa susunod na makilala natin siya. Bumantong hininga ang matandang master bago siya idinagdag, binigyan kami ni Lily ng maraming martial enhancement material noong nakaraang 2 hanggang 3 taon, at medyo lumaki ang pamilya namin, kahit natalo pa rin namin sila, matatalo ang magkabilang partido. Kailangan pa naming gumawa ng mga plano kung gusto naming ipaghiganti si Lily. Galit na sabi ni Diana, hindi mapag-aalinlanganan na si Nash ang may pananagutan sa kung paano napunta ang anak ko sa ganitong sitwasyon ngayon. Bakit niya kinailangan pang iuwi sina Joanne at Jack? Wala sa mga ito ang mangyayari kung wala siyang ganoong pag-iisip. Dapat ay nakatuon lang siya sa paghahanap sa apo ko at gawin siyang Panginoon ng pamilya. Siya ang magiging anak ko, at kung bakit siya nagkakamali. Galit din na sinabi ng isa pang medyo nakababatang nasa katanghaliang gulang na lalaki, kailangan nating ipaghiganti ang kapatid ko. Nakalulungkot, 4 na buwan na ang lumipas at hindi pa rin namin nahanap si Lance na walang kahit isang palatandaan o direksyon kung nasaan siya. Magiging napakahirap, hindi lamang siya, ngunit wala ring mga palatandaan tungkol sa mga mula sa iba pang mga pamilya. Tutal, magkasama silang naghanap ng kayamanan. Kahit ano paman, magpadala tayo ng 12 tao para magsimulang maghanap mula bukas. Kung hindi natin gagawin iyon, si Lily ay hindi mapakali magpakailanman. Napangiti ng mapait ang matanda. Napaisip siya at hindi nagtagal ay nagningning ang mga mata niya. Ay oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. 1 month later, magkakaroon ng martial art competition sa mga younger generations of the 8 Shadow families, right? A martial art competition that happens once every 3 years. Marahil ay magagamit natin iyon sa ating kalamangan. Lumiwanag din ang mga mata ni Trenton pagkatapos niyang marinig ito at nakangiting idinagdag, oo, ito ay isang malaking kaganapan. Ang pamilyang White ay tiyak na nagduso ng malaking kawalan pagkatapos ng nangyari sa pagkakataong ito. Kung sasabihin natin ito sa iba, maraming mga pamilya na kapareho nila ang mga kakayahan na hindi sasang-ayon sa kanilang posisyon at pagkakakilanlan. Naisip ito ni Diana at sinabing, ang ilang mga pamilya ay nagkaroon ng malaking alitan sa pamilyang puti, tulad ng pamilyang Cabello, at mayroon ding mga mas maliit na hindi pagkakaunawaan sa kanila. Kung maaari tayong magmaneho ng kalam sa pagitan nila at palalimin ang kanilang mga salungatan, magagawa nating kumilos kasama sila. May posibilidad na manalo tayo kung magkasama tayong lalaban sa pamilyang White.
Tumango din si Old Master Lagorio at sinabing, mukhang ang pag-rally kasama ang ibang mga pamilya ang tanging pagpipilian natin, magiging delusional tayo kung plano nating lipulin ang pamilyang White ng mag-isa. Kabanata 12:22. Napakunot ang noo ni Diana nang maisip niya iyon. Kahit na may mga hindi pagkakaunawaan ng mga pamilyang ito sa pamilyang White, hindi naman masama, sobra. Dati, pinigilan sila ng ilang pamilya at ayaw silang umangat, ngunit talagang magaling si Nash sa paghawak ng mga issue. Dinidisiplina niya ang kanyang mga nasasakupan at pinigilan silang magkaroon ng mga salungatan sa iba. Kaya, halatang napakahirap na hayaan sila at ang pamilyang puti na ganap na magsimula ng isang hindi pagkakaunawaan. Tumango rin si Old Master Lagorio at sinabing, huwag kang mag-alala, may mga pagkakataon. Kung hindi, gagawa tayo ng sarili. Mula noon, inihanda ng mga Lagorios ang kanilang mga sarili at naging kaaway ng pamilyang puti. Maagang nagising si Jack kinaumagahan at naghilamos. Naglalakad siya papunta sa garden, napansin niyang naghihintay na si Daniela doon. Nakangiting nagsalita si Jack, "You're so early this morning, young Mistress Cabello. Hindi ko ba magagawa yun?" Malamang natatakas ka kung nagising ako mamaya. Ano ang dapat kong gawin?" Itinikom ni Daniela ang macelan niyang bibig at inilagay ang dalawang kamay sa likod niya bago siya sumundot. "Anyways, I don't care. Sinusundan kita nitong 2 hanggang 3 araw bago bumalik ang husay ko sa pakikipaglaban, kapag magagamit ko na ulit ang chi ko. Sige, pwede mo naman akong sundan kung pagod ka na sa sarili mo. Kung tutusin, hindi mo naman pwedeng hilingin sa akin na buhatin kita sa likod ko dahil napakahaba ng paglalakbay natin, no?" Nagkibit balikat si Jack, at naglakad patungo sa main entrance. "Hindi ko naisip iyon. Ikaw mismo ang gumawa niyan." Pulang-pula ang mukha ni Daniela habang nakasunod sa likod ni Jack. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Naisip mo ba iyon mula nang buhatin mo ako kahapon? May nakuha ka ba mula rito?" Hindi nakaimik si Jack. "Mukhang tiwala ka sa sarili mong kagandahan. Sigurado yan. Kitang-kita ng lahat ang kagandahan ko." Maangas ang ekspresyon ng mukha ni Daniela habang nakasunod sa likod ni Jack kahit na nahiya siya sa sinabi nito. Ngunit, nang makitang iniligtas mo ako kahapon, sa palagay ko maaari kong hayaan kang buhatin ako. Ang katotohanan na pinayagan ni Jack si Nikini na sumali sa pangunahing pamilya kahapon ay nakita ni Daniela si Jack sa isang bagong liwanag. Mukhang medyo mabait si Jack, at ang kanyang kilos ay maaaring makuha ang puso ng mga tao. Naging dahilan ito upang lubusang igalang siya ng mga miyembro ng pamilya ng sangay. Habang naglalakad sila patungo sa entrance ng village, napansin ni Jack na nandoon na si Mason at ang iba pa, naghihintay sa kanila. "Gising na kayong lahat sa umaga." Napangiti si Jack at bahagyang naantig, halatang gusto nila siyang makita. "Young Master Jack, naghanda kami ng magandang kabayo para sa iyo, at ito ang pinakamahusay na kabayo sa lahat ng kabayo ng mga magnanakaw ng kabayo." Inakay ni Mason ang isang kabayo at nakangiting nagpaliwanag, "Ito ang Blood Dragon Horse at maaaring ituring na mababang antas ng halimaw na hayop. Mabilis at mabilis, hindi ka magtatagal para makarating sa susunod na pamilya ng sangay. Ang pinakamahalagang punto ay magagawa mong i-conserve ang iyong chi kung hindi mo ito gagamitin sa paglipad, tama?" Hindi mapakali ang ekspresyon ni Jack habang ipinaliwanag ni Mason ang lahat. "Napakalaking regalo na inihanda mo para sa akin, ngunit hindi pa ako nakasakay sa kabayo, at hindi ko alam kung paano sumakay dito kahit na ibigay mo ito sa akin." "Paano iyon posible? Hindi ka marunong sumakay ng kabayo." Marami ang natigilan sa sagot ni Jack. Ang lahat ay isang tagapagsanay, at karamihan sa kanila ay marunong sumakay sa gayong mga kabayo. Natarante sila ni Jack na hindi marunong sumakay ng kabayo. Gayunpaman, ito ay tila totoo kapag naisip nila ito. Si Jack ay iba sa iba dahil siya ay bumalik mula sa labas ng mundo. Normal lang na hindi siya nag-practice sumakay ng Blood Dragon Horse. "Alam ko kung paano." Kabanata 12:23. Bagamat hindi niya magagamit ang kanyang chi, napanatili pa rin ni Daniela ang kanyang pisikal na lakas. Itinaas ang sarili gamit ang isang kamay, pinaupo ni Daniela ang sarili sa likod ng kabayo, na nakangiti kay Jack habang tinatawag siya, "Halika maupo ka sa likod ko, babuhitin kita." Mukhang hindi ito tama, bagaman. Bahagyang nahiya si Jack nang makitang magkaiba sila ng kasarian. Ang young mistress na ito na si Cabello ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon din siyang magandang figure upang magbot. Sinubukan ni Jack na huwag pigilan ang mga hindi kinakailangang pag-iisip ng buhatin niya ito sa kanyang likod kahapon, bagamat siya ay bata pa at masiglang lalaki, kaya may mga pagkakataon na mayroon pa rin siyang mga pagkagambala sa kanyang pag-iisip.
Kung kailangan niyang umupo sa likod ni Daniela sa kabayong iyon sa buong paglalakbay nila, natatakot siya na. Si Daniela, sa kabilang banda, ay tahimik na nagkimkim ng interes kay Jack nang mapansin niya kung gaano siya kaiyak kapag ang isang medyo interesting na pagkakataon ay ibinigay sa pagitan ng dalawa. She rolled her eyes at Jack and sourly remarked, "Lalaki ka ba? Wala ka man lang kayang tumalon dito. Handa lang akong buhatin ka dahil binuhat mo ako kahapon paakyat ng bundok at gusto kong bayaran ang pabor na ito. Nako, kahit lalaki ka, hindi ka pa rin sapat para makabangon dito." Sinubukan ni Mason na kumagat pabalik ng isang ngiti habang nakatayo siya malapit. Bakit parang magkasintahan ang paglalandian ng dalawang ito? Bukod doon, naghanda siya ng isang kabayo para sa araw na ito sa pag-asang makita silang nakasakay sa kabayo nang umalis si Daniela kasama si Jack. Sinong mag-aasahan na hindi ito gagawin ni Jack? Sino bang may sabing hindi ako sapat na lalaki? Hindi ka tigre, sa tingin mo natatakot ako sa iyo. Itinaas ni Jack ang sarili at siniyawan ang kabayo sa likod ni Daniela. Gayunpaman, si Jack ay hindi nang ahas na umupo ng malapit, nakikita ang pisikal na pagkakaiba ng mga lalaki at babae. Sinadya niyang dumistansya para hindi magkadikit ang kanilang mga katawan. Magkikita tayong muli sa tirahan ng pangunahing pamilya, Young Master Jack, ngunit mukhang kailangan pa nating maghintay ng mas matagal dahil maaaring kailanganin mo ng halos 1 buwan para matapos ang lahat. Nakangiting winagaway ni Mason ang kanyang kamay nang makita kung gaano ka-awkward si Jack. "Paalam, Young Master Jack." Agad namang kumaway ang lahat at nagpaalam kay Jack. "Sige, lahat, bumalik na kayo. Nakakuha kayo ng maraming martial enhancement materials pagkatapos naming lipulin ang mga magnanakaw ng kabayo, kaya mas mabuti kung magsanay kayong mabuti. Ang mga makakalusot ay dapat magsikap na umakyat sa ibang antas." Napatingin si Jack sa mga tao habang kumakaway at nagpaalam. "Aalis tayo ngayon. Go!" Hinayla ni Daniela ang rende at marahang itinulak ang kabayo gamit ang kanyang sakong. Ang matangkad at gwapong Blood Dragon Horse, kasama nito, ay nagsimulang tumakbo palayo. Natigilan sa biglaang paggalaw, natakot si Jack nang sumugod ang kabayo, huminto saglit bago ito muling tumakbo. Bumagsak si Jack sa likuran ni Daniela dahil sa inertia, nakakonditioned reflex ang pagkakayakap sa bewang ni Daniela. Napasigaw si Daniela sa biglaang paglapit, namumula ng tumibok ang kanyang puso. Siya ay gaman sa loob, gayunpaman, dahil dinala sila ng kabayo ilang daang metro ang layo mula sa mga mata ng mga miyembro ng pamilya ng White Branch. Nakakahiya kung makita nila ang lahat. Namula si Jack sa kahihiyan. Ang kabayong ito ay tumakbo ng napakabilis. Hindi mapigilan ang tibok ng puso niya habang niyayakap ang maselang bewang niya. Nagkadikit ang kanilang mga katawan habang tumatakbo ang kabayo at tumakbo. All out of ideas and embarrassed, Jack tried to shift the awkwardness with a different topic. Kabanata 1224. Ang kabayong ito ay medyo mabilis. Si Daniela ay nakasakay sa isang patas na bahagi ng Blood Dragon Horses noong siya ay bata pa, kahit na huminto siya habang siya ay lumaki at sa halip ay sinanay ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Wala pang lalaking nakaupo sa likod niya habang nakayakap sa baywang niya, hindi niya akalain na darating din ang araw na iyon. Kumakabog ang puso niya sa ribcage niya na para bang lalabas sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Ang tanging nagawa ni Daniela ay kumilos ng normal at magsalita ng normal. Sa pagkakasandal ng dibdib ni Jack sa kanyang likod, mas nakaramdam siya ng kilabot kaysa kahapon nang buhatin siya ni Jack. Hindi nagtagal nang napagtanto ni Jack ang isang bagay na mabilis na nagpaalala kay Daniela, hindi, mali ang landas namin. Pumunta ka sa kanan. Nagulat si Daniela. Bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi ko alam kung saan matatagpuan ang susunod mong pamilya ng branch. Hindi alam kung saan pupunta, ang alam niya lang ay patuloy na tumakbo at nakalimutang itanong kay Jack kung saang direksyon siya pupunta. May isang maliit na kapangyarihan na umaasa sa aming pamilya doon. Bagamat hindi sila miyembro ng mga pamilya ng White Branch, tinatrato nila ng maayos ang pamilyang White. Palagi silang nagbibigay ng mga materyales batay sa hiniling na porsyento. Hindi namin maaaring iwanan ang alinman sa mga kapangyarihang ito kapag pumipili kami ng mga prodigy na sumali sa pangunahing pamilya. Ngumiti si Jack at nagsalita, hindi naman natin sila pababayaan, di ba? Hindi namin kaya. Mukhang iniisip mo talaga ang lahat. Magiging mabuting Panginoon ng pamilya kung ang isang tulad mo ay magiging Panginoon ng pamilya. Namula si Daniela. Gayunpaman, ang posisyon ng Panginoon ng pamilya ay karaniwang minana ng anak ng Panginoon ng pamilya. Kung ang iyong ama ay hindi ang Panginoon ng pamilya, hindi mo mamanahin ang titulo ng Panginoon ng pamilya kahit gaano ka ka-Jose. Nahuli si Jack off guard.
Malinaw na alam ni Daniela na si Jack ay isa sa mga young masters mula sa Whitemane family. Maaaring siya ay anak ng isang matanda o isang patronum at gumagawa ng mga gawain para sa pamilya. Ang hindi niya alam ay si Jack ay anak na ng White family master at ang pangunahing family master's inheritor. Ngumiti siya ng nakakaloko. Hindi talaga ako interesado dyan. Si Daniela ay nakasuot ng silk dress, at kahit na ito ay gawa sa magandang material, ito ay medyo manipis pa rin. Nang walang mailagay ang kanyang mga kamay, pinulupot ni Jack ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at sabay na dinama ang malasotlan nitong balat. Isinasaalang-alang na ito ang kanyang unang pagkakataon na nakasakay sa isang kabayo at isang medyo feisty, mabilis na isa sa gayon na takot siya na siya ay mahulog. Dahil doon, nakaakbay na lamang siya at inilagay ang mga kamay sa baywang nito. Sinadya niyang makipag-usap kay Daniela sa buong biyahe na may pag-asang mapagan ang nakakahiyang kapaligiran. Talagang hindi ka interesado sa posisyon ng master ng pamilya. Isa kang espesyal na tao. Naging interesado si Daniela na makilala si Jack sa kanilang paglalakbay, at napansin niya iyon. Ibang-iba ang lalaking ito sa mga lalaking nakilala niya dati. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Daniela na sumimangot pagkatapos nilang sumakay ng ilang oras. Sumagi sa isip niya ang nakakahiyang pag-iisip habang namumula siya na tila umaagos ang dugo mula rito. Hindi rin nakaimik si Jack, iniisip kung gaano ka-disappoint ang mga kinikilos niya. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa pasukan ng isang maliit na nayon. Kabanata 12:25. Parehong bumaba sa kabayo sina Jack at Daniela nang huminto ito. Itinali ng namumulang Daniela ang kabayo sa ilalim ng puno hindi kalayuan sa kinaroroonan nila bago siya naglakad pabalik kay Jack. Well, kumusta ang una mong karanasan sa pagsakay sa kabayo? Nagsalita siya sa isang pagtatangka na ay diffuse ang awkward na kapaligiran, na pagtanto lang ilang sandali kung gaano ito mali. Tinanong lang ba niya si Jack kung ano ang nararamdaman niya? Para mawala ang tensyon, casual na sumagot si Jack, first time kong sumakay ng kabayo. Medyo kinakabahan ako sa simula, pero naging exciting ito pagkatapos. Napansin ni Jack na namula ang mukha ni Daniela pagkatapos nitong magsalita habang nakababa ang mukha, hindi naglakas loob na salubungin ang tingin nito. Sige, pumasok na tayo. Natarante siya sa inasal ni Jack, halatang sinabi lang ng lalaking ito na exciting. Anong pervert? Paanong hindi kapag hinawakan siya nito sa baywang? Malamang may gusto si Jack sa kanya, pero tumanggi siyang aminin. Hindi rin nakaimik si Jack dahil alam niyang napagkamalan siya ng magandang dalagang ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. Bakit noong una pa lang ay sinabi niyang exciting? Hindi nagtagal pagkatapos nilang makapasok sa nayon, dalawang lalaking nagbabantay sa pasukan ang lumakad papunta sa kanila at nagsalita, pagbati. Kayong dalawa ay, ngumiti si Jack nang walang pakialam. Ako ay mula sa Whitemane family. Mangyaring hilingin sa iyong family master na lumabas. Isang tao mula sa pangunahing pamilya. Natigilan ang isa sa kanila dahil hindi pa nila nakikita si Jack. Nag-aalinlangan silang tumango bago pumasok para gumawa ng report. Maya-maya, lumabas ang master ng clan na ito kasama ang ilang tao, napalitan ng excitement ang ekspresyon nang makitang si Jack iyon. Mabilis niyang dinala ang kanyang mga tao at binati sila, pagbati, young Master Jack. Jack, si Jack. Marami mula sa maliit na angkan na ito na umaasa sa pamilyang puti ay hindi pa nakilala si Jack, kahit na narinig nila ang tungkol sa mga bagay na nangyayari sa pangunahing pamilya pagkatapos bumalik ang kanilang Panginoon ng pamilya. Nang marinig nila na ang nasa harapan nila ay si Jack, lahat sila ay labis na nasasabik. Pagbati, young Master Jack. Agad namang sumaludo sa kanya ang lahat. Hindi na kailangan ng ganoong kagalang-galang. Nandito ako ngayon para pumili ng dalawang prodigy para sa pagsasanay sa aming pangunahing pamilya. Naniniwala ako na ipinaalam na ni Master Asher Owens ang lahat. Hinarap ang nakangiting si Jack. Oo, sinabi niya sa amin. Ang isa sa mga nakatatanda ng kapangyarihang ito ay agad na masayang naglakad pasulong at tumango bilang kasiyahan. Sinabi sa amin ng family master na baka pumunta si young Master Jack para pumili ng mga kababalaghan at hilingin sa amin na gumawa ng preselection. Nakapili na kami, pero naisip namin na hindi ka pupunta. Tutal, kami ay isang maliit na angkan na hindi nagtataglay ng apelyido ng pamilyang White. Akala namin ay hindi ka na darating. Sumulyap ang elder kay Daniela habang nakangiting idinagdag, gayunpaman, sinabi lang ng aming family master na darating si young Master Jack, hindi namin akalain na dadalhin mo rin ang asawa mo. Nakarinig kami ng mga chismis kung gaano kaganda ang asawa ni young Master Jack. Nang makita siya ngayon ng personal, talagang tinutupad niya ang mga chismis. Asawa, natarante si Jack, natahimik sa ganoong pananalita.
Parang hindi pa nakikilala ng matandang ito si Selena, kaya naisip niyang asawa niya si Daniela. Namula ng husto si Daniela na tumabi sa kanila, gustong ilibing ang sarili sa malalim na butas. Kabanata 12:26, ay nako, nahihiya si Mrs. White na parang batang babae na mumula. Gayunpaman, mas sweet ka pa rin. No wonder na pinili ka niyang Master Jack. Dagdag pa ng matanda na ikinagulat ng lahat. Napuno ng saya si Daniela sa komentong iyon. Inikat niya ang kanyang mga mata sa kabilang partido bago nagsalita, tama ka sa pagiging maganda ko, ngunit hindi niya ako asawa. Nahiya naman ang matanda nang marinig iyon. Nagkamali ba siya ng lahat? Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Jack bago siya lumakad para ipaliwanag, ito ang pangatlong young mistress na si Cabello, MS. Daniela, huwag mo sana kaming intindihin. Laking gulat ng matanda sa narinig na paliwanag ni Jack. Third young mistress Cabello. Isa siya sa mga kilalang belle, kaya mali ang pag-assume ko sa kanyang identity. Tutal, narinig ko na ang asawa ni young Master Jack ay sobrang ganda rin at iyon, kaya hindi ako naintindihan. Patawarin mo ako, third young mistress. Huwag kang pawisan, ang hindi nakakaalam ay hindi nagkasala. Kung tutuusin, hindi mo rin ako nakita noon. Iwagayway ni Daniela ang kanyang kamay kahit na lumilipad pa rin ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng lahat, nangangahulugan iyon na siya ay mukhang napakarilag, at sinumang babae ay magiging tulad ng papuri sa gayong papuri si Jack sa matanda. Mukhang ang galing mo sa pambobola. Nakikita niya na ang matandang ito ay nambobola sa kanila ng mga kahilingan upang makagawa siya ng magandang impresyon o maging pamilyar kay Jack. Hindi kailanman inisip ng matanda na ang sumusunod kay Jack ay ang batang miss ng pamilya Cabello. Nga pala, dahil ikaw ang pumili sa iyong mga tao, hilingin sa kanila na lumabas para merehistro ko ang kanilang pangalan, sabi ni Jack, bumalik sa negosyo. Nagulat na uutol na sabi ng amo ng pamilya ng mga Owen, pwede ba silang magparehistro ngayon din? Bahagyang natigilan si Jack bago siya nagsalita, talagang. Okay lang dahil nakagawa na kayo ng mga desisyon at walang pagtutol. Nakakatipid din ito ng oras ko. Walang problema, pakiramdam ko ay nananaginip tayo ngayon. Akala ko hindi mo kami papansinin pagkatapos suriin ang aming mga tao, alam kong hindi sapat ang kanilang galing sa pakikipaglaban. Sinulyapan ng Panginoon ng pamilya ng mga Owen ang mag-asawang lalaki at babae mula sa kanyang angkan bago siya idinagdag, kung tutuusin, ang maliliit na angkan na tulad natin ay karaniwang walang anumang martial enhancement resources, kaya kahit na sila ay medyo may talento, ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay umabot lamang sa ikasyam na baitang na antas ng Grandmaster. Wala pa sila sa antas ng elementarya na natatakutan ko sila kapag natatakutan ko sila sa yugto ng demigod, ay masyadong mababa. Nakangiting sagot agad ni Jack, it's not about if anyone's suitable or not. It doesn't matter if you're big or small clans, clan pa rin kayo ng White family namin, and every clan has at least 2 positions. How can I take your 2 positions because of a low count of members or not good enough prodigies? This would be hard to explain. Our White family isn't. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin si Jack sa dalawang kabataan at sinabing, ano ang mga pangalan ninyo? Halika at magparehistro kayo. Salamat, young Master Jack. Nagkatinginan ng binata at babae, na puno ng kagalakan ang kanilang mga mata habang naglalakad sila patungo kay Jack at nirehistro ang kanilang mga pangalan. Ngumiti si Jack at sinabing, sige, pwede na kayong maghanda para magparehistro sa pangunahing pamilya. Young Master Jack, gusto mo bang pumasok at magpahinga? Maaga pa naman, no? Kabanata 12:27. Naglakad ang isa sa mga matatanda at tumingin kay Jack ng may pag-asa. Napatingin si Jackie sa binata at babae sa kanyang harapan. Pinag-isipan niya ito at sinabing, paano ito, magpapahinga muna ako, pero pwede ba kayong magkita sa aking silid mga 1 oras mula ngayon? Okay, young Master Jack. Nagkatinginan ng binata at babae. Kahit medyo naguguluhan sila ay tumango pa rin sila at sumang-ayon dito. Di nagtagal, inayos ng pamilya Owens ang paninirahan para kina Jack at Daniela sa isang liblib na hardin. Hindi ka ba nagmamadali? Bakit hindi ka nagmamadali ngayon? Napatingin si Daniela kay Jack at curious na sinabi. Bakit mo hiniling sa mga Panginoon ng pamilyang ito na makipagkita sa iyong silid mamaya? May kailangan ka bang personal na sabihin sa kanila? Ang dalawa sa kanila ay mga Grandmaster sa ikasyam na baitang, at isang hakbang na lang sila mula sa elementarya na yugto ng antas ng demigod, paliwanag ni Jack sa kanya. Nagkataon na mayroon akong ilang grupo ng mga sangkap para sa mga table task. Maaari kong linangin ang isa para sa bawat isa sa kanila at tulungan silang makapasok sa elementarya na yugto ng antas ng demigod.
Ikaw, marunong kang magtanim ng mga table tasks. Nagulat si Daniela sa balita, hindi niya alam na marunong magtanim ng pills si Jack. Pagkatapos ng lahat, ang alchemy ay hindi isang bagay na maaaring matutunan ng sinumang random na tao. Nangangahulugan iyon na kailangang may sapat na talino si Jack at may mataas na kapasidad sa pag-iisip. Nakangiting sumagot si Jack, natuto akong mag-isa at may kaunting kaalaman kung paano magtanim ng ilang mga table tasks. Hindi ko masasabing sanay na ako dito. Nagdagdag iyon ng gulat sa kanyang sistema. Mahirap pumasok sa larangan ng alchemy ng walang guro o sinuman para sa bagay na iyon upang gabayan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Jack na natutunan niya ang lahat sa kanyang sarili. Kabutihan. Anong master? Ang talino mo talaga. Nagliwanag ang mga mata sa interes, iginiit ni Daniela, hindi, kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Sumimangot si Jack at sumulyap sa kanya bago ito nagsalita, papayagan kita, ngunit hindi ka makakagawa ng ingay dahil makakaistorbo ito sa akin. Ang sining ng alchemy ay nangangailangan ng alchemist na maging 100% nakatutok, at walang sino man ang dapat makagambala sa kanila. Okay, naiintindihan ko. Napakagatlabi si Daniela at ngumiti. Pareho nilang isinara ang pinto ng kanilang silid at, sa isang pitik ng kamay ni Jack, inilabas niya ang isang maliit na furnace ng tableta. Samantala, sa pasukan ng nayon, ang binata at babae ay nakatayo sa ilalim ng mga puno habang sila ay nag-uusap. Sumandal ang lalaki sa puno at nagtatakang tumingin sa dalagang nasa harapan niya. Sa palagay mo, bakit hiniling tayo ni Young Master Jack na pumasok sa kanyang silid pagkatapos ng 1 oras? Mayroon bang mahalagang bagay na kinailangan niyang magstay dito? Sino ang nakakaalam? Malalaman natin ito sa lalong madaling panahon, hindi ba? May ngiti sa labi ang dalaga. Hindi kailanman naisip na si Young Master Jack ay nakakakuha, at idinagdag sa halo na iyon ay ang kanyang kabaitan sa pag-aalok sa amin ng 2 posisyon kahit na kami ay isang maliit na angkan. Kailangan naming magsanay ng mabuti sa hinaharap at lumaban upang makapasok sa antas ng demigod. Kailangan naming maging master ng demigod level pagkatapos naming maabot ang White Mane family. Sinalubong ng kanyang pananabik ang pag-aalalang ekspresyon ng binata. Nag-aalala ako. Ang ganda-ganda mo, may ibang iniisip kaya si Young Master Jack sa iyo. I mean, bakit pa siya magbabago ng isip kung plano niyang umalis kaagad pagkatapos niyang tapusin ang kanyang negosyo dito? Kabanata 12:28, gayunpaman, inilibot ng dalaga ang kanyang mga mata sa binata. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bakit kanya gustong sumama kung sa akin lang siya interesado? Hindi kailangan, hindi ba? Hihilingin ba niya na obserbahan mo kami kapag sinamantala niya ako? Ngumiti ng mapait ang lalaki. Nag-aalala ako dahil maganda ang mukha mo. Paano kung gumawa ng dahilan si Jack dahil nandoon ang iba, kasama na ang family master, at paalisin ako pagkatapos naming puntahan siya mamaya? Paano kung yayain kanyang pumunta sa kwarto ng mag-isa? Hindi namin malalaman. Anong pinagsasabi mo? Hindi ganoong klaseng tao si Young Master Jack. Muli na namang inikat ng dalaga ang mga mata sa binata bago sumili ang matamis ng ngiti sa mukha nito. Mabuti kung magustuhan ako ng isang mapanghusgang lalaki tulad ni Young Master Jack, pero narinig ko na ang kanyang asawa ay drop-dead gorgeous. Makikita mo kung gaano kaganda ang third young mistress na si Cabello. Sa tingin ko ang dalawang iyon ay nagbabahagi ng mahigpit na samahan, na marahil ay nagpapaliwanag kung bakit ang gayong anghel ay handang sumunod sa kanya. Kumunat ang noo ng binata. Hindi ba sila nagpaliwanag? Hindi niya asawa ang babae, at magkaibigan lang sila. Tanga ka ba talaga? Reklamo ng dalaga. Isipin mo na lang, kung magkaibigan lang talaga sila, paano silang dalawa magkabayo? Kitang-kita ko ang pagliwanag ng mga mata ng third young mistress of Cabello nang tumingin siya kay Young Master Jack. Halatang may kakaiba silang relasyon, kahit hindi sila mag-asawa. Mayroon kang punto. Bakit hindi sila sumakay ng 2 kabayo at sa halip ay sumakay lamang ng isa? Mukhang ito ay tunay na isang hindi tiyak na relasyon. Tumango ang lalaki at nag-isip bago muling nagsalita, syempre, walang masama kung magkasama silang dalawa, ang pamilya Cabello ay makapangyarihan kung tutuusin. Siguradong bumagsak ang posisyon ng pamilyang puti pagkatapos ng nangyari sa pangatlong elder at unang ginang. Kung makakasama ni Jackie ang batang miss ng pamilya Cabello, tinitiyak nito ang masaganang pag-unlad para sa pamilyang puti. Kumunat ang noo ng dalaga. Oo, totoo iyon. Ngunit ang relasyon sa pagitan ng pamilyang puti at pamilyang Cabello ay palaging magulo. Kaya, tiyak na mahirap para sa Panginoon ng pamilyang Cabello na bigyan sila ng mga pagpapala. Samantala, busy sa paglilinang ng mga table tas sa silid, masindak sana si Jack na marinig ang anumang pinag-uusapan ng mga kababalaghan ng pamilya Owen sa labas.
Natahimik si Daniela na nasa kanyang tabi dahil sa pagkamangha sa kanyang nakita, ang mga pills na nilinang ni Jack ay talagang first grade intermediate pills. Ang pinakamahalagang bagay ay kung gaano kahusay si Jack. Siya ay halos kapareho ng isang unang elder na nagsaliksik ng mga table tasks sa loob ng maraming taon. Labis na naakit si Daniela kay Jack nang makita niya kung gaano ito ka-focus. Habang nagbabago ang ekspresyon niya mula sa nakakunot ang noo tungo sa bahagyang pagngiti, ang mga ekspresyon ni Jack ay tila nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Nakita niya ang mga pagbabago sa mood nito, kaba, at kaligayahan. Parang hindi si Jackie ang naglilinang ng mga table tasks kundi siya rin. Tapos na, sa wakas, itinaas ni Jack ang kanyang kamay at natapos ang paglilinang ng isang pogen ng mga table tasks. 2 table tasks ang lumipad paitaas bago dumapo sa palad ni Jack. Ang mga table tasks ay tumingin bilog at matambok. May dala silang mahinang amoy ng mga halamang gamot at halatang may magandang kalidad. Tignan mo, pawis na pawis ka. Hindi napigilan ni Daniela na ilabas ang kanyang panyo at tinulungang punasan ang noo ni Jackie nang makitang natapos na ni Jackie ang paglilinang ng mga table tasks. Seryosong seryoso ang magagandang mata nito nang tulungan siya. Well, salamat. Baka sa mukha ni Jack ang kahihiyan habang nahihiyang ngumiti, inilayo ang furnace. Kabanata 1229. Nagpapahinga ng ilang minuto, hindi nagtagal ay dumating ang mga kabataan ng pamilya Owen sa silid ni Jack. Young Master Jack, mayroon bang mahalagang bagay na pinapunto mo sa amin? Curious na tanong ng dalawa, sabay tingin sa isa't isa nang mapagtantong nasa kwarto din si Daniela. Nakapagtanim si Jack ng 5 first grade intermediate level na table task ngayon lang. Kinuha niya ang dalawa gamit ang isang pitik ng kanyang kamay at sinabing, narito ang isa para sa bawat isa sa inyo. Ito ay mga first grade na intermediate level na pills na ginagamit upang madagdagan ang husay sa pakikipaglaban. Dapat silang makatulong sa inyong dalawa na makalusot at makamit ang elementarya na antas ng demigod stage. Iminumungkahi ko na kayong dalawa ay magpalipas ng oras dito at umalis sa pangunahing pamilya pagkatapos ninyong masira. Makakatulong iyon upang mapabilis ang inyong paglalakbay. Ito, para sa atin ito. Napalunok ang binata, iniisip kong mali ba ang narinig niya. Ang mga ito ay mga table tasks, at ang pagkakaroon ng mga ito ay mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng masiglang damo. Ito ay dahil dito na ang mga table tasks ay lubhang mahalaga at mahirap makuha. Si Jack ay tunay na kumuha ng 2 hindi kapani-paniwalang pambihirang mga bagay para ibigay sa kanilang dalawa. Salamat, Young Master. Uminom ang batang babae ng mga pildores na may maliit na pagkunot ng noo sa kanyang mukha bago ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng lubos na pagkabigla at pagkamangha. Bakit mainit pa rin ang mga ito? Ininom ng lalaki ang isa pang tableta at nagulat din siya. Oh, my stars. Mainit pa rin. Kamakailan lang ba itong nilinang? Tumanggaw si Jack sa gulat nilang mga mukha. Haha, oo, sila nga. Kung isasalang-alang ko ang mga ito ay nilinang ko lang. Walang pagkawala ng chi mula sa mga table tasks, kaya ang mga epekto ay pinakamahusay kung inumin mo ito ngayon. Bagamat ito ay hindi gaanong, ang mga tableta ay unti-unting mawawala ang kanilang chi. Ikaw ay hindi ka panipaniwala, Young Master Jack. Ikaw ba talaga ang nagtanim ng mga tabletang ito sa iyong sarili? Iyan ay napakalakas na uri mo upang linangin ang iyong mga sarili para sa amin. Ang batang babae ay labis na nasasabik. Ako, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan para dito. Tama, Young Master Jack. Wala akong ideya na napakabait at maalalahanin mo sa amin. Tinitigan ng lalaki si Jack nang may pasasalamat ngunit may pagkakasala, habang nahuhulaan niya si Jack habang nanatili siya sa bahay para lamang magtanim ng mga table tasks para sa kanila. Akala niya ay nakatitig si Jack sa kanyang magandang kababalaghan. Kasama mula sa kanilang pamilya Owens. Kung iisipin, talagang sinusukat niya ang puso ng isang Ginoo gamit ang sarili niyang masamang hakbang. Sige, dapat na tayong umalis. Kailangan kong makatipid ng oras at tapusin ang aking misyon sa lalong madaling panahon. Sinulyapan ni Jack ang 2 prodigy at sinabing, hindi niyo na ako kailangang paalisan, magsanay lang kayo ng mabuti. Ang pinakamahusay na paraan para mabayaran ako ay ang masira ang demigod level sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay umalis sila para sa pasukan ng nayon muli. Sa sandaling ito, ang Blood Dragon Horse ay puno at tinatamasa ang mainit na sikat ng araw. Dinala ni Daniela ang kabayo, medyo nahihiya nang sumulyap kay Jack. Pagtayo ng kabayo, sinabi niya kay Jack, halika. Hindi ko alam kung saang direksyon ang susunod na pamilya ng branch, kaya kailangan mong manguna. Kabanata 1230.
Maraming salamat. Nahihiya pa rin sa nangyari kaninang umaga, nilabanan niya ang hiya at bumangon sa likod ng kabayo, umupo sa likuran ni Daniela. Sigurado ka bang ayaw mong kumapit sa akin? Huwag kang mahulog mamaya. Paalala ni Daniela na namumula. Sige, sagot ni Jack bago inilagay ang mga kamay sa baywang ni Daniela mula sa likod. Sa paggunita, sinabi ni Daniela, "Oh, tama. Ang Triennial Martial Arts Competition among the Shadow Families ay paparating na sa susunod na buwan. Bagamat para lang tayong matuto sa isa't isa, ito ay may malaking kahalagahan para sa 8 pamilya at sa iba pang mga anino na pamilya. Bilang miyembro ng Whitemane family, mayroon kang mataas na husay sa pakikipaglaban. Siguradong sasali ka dahil dapat na master ka ng pangunahing pamilya, tama ba?" Tumango si Jack. Sinabi sa akin ng aking ama ang tungkol dyan, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ang paglalakbay na ito ng pagpili ng mga mahiwaga para sa pangunahing pamilya. Kailangan kong bumalik ng mas maaga para makasali ako sa kompetisyon ng martial arts na ito, at iyon ang dahilan kung bakit ayaw kong magpahinga dito na masyadong matagal, aalis kapag naayos na ang lahat. Tumigil sandali si Jack bago sumilay ang ngiti sa kanyang mukha habang nagsasalita, "Maswerte ako na ang mga pamilya ng White Branch ay hindi malayo sa mga angkan na umaasa sa atin. Tatapusin ko ang lahat kapag naabot ko ito ng mabilis. Pero mauubusan ka pa rin ng oras." Pinag-isipan ito ni Daniela at sinabing, "Nakaisip ako, bakit hindi ko nalang kunin ang rende sa kabayo mula ngayon? Magiging mas mabilis ito. Mapapapagod ka lang at mauubos ang iyong chi kung aalis ako at umasa ka sa paglipad. Kakailanganin mo rin ng mas maraming oras." Mukhang hindi masyadong maganda, napahiya si Jack. Ang pagsakay sa kabayo mula sa isang lugar patungo sa isa pa ay makakapagtipid sa kanya ng ilang araw, at kakailanganin nila ng tinatayang 20 araw upang magawa ang mga bagay. Kung wala sa plano, gayunpaman, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 20 araw, ibig sabihin ay wala siyang sapat na oras upang bumalik para sa paligsahan. Hoy, ano bang hindi maganda dito? Kung hindi dahil sa'yo, sinaktan na ako ng bastos na yun noon, at mas masahol pa yun kaysa patayin ako. Ito ay katulad ng pagliligtas sa buhay ko, naiintindihan mo ba? Iniligtas mo ang buhay ko, kaya ano ang malaking bagay sa pagtulong ko sa iyo? Nakangiting idinagdag ni Daniela, "Syempre, kailangan mong gantihan ako dahil tinutulungan kita." Kung gayon, ano iyon? Kumunat ang noo ni Jack, hindi niya inaasahan na hihingi siya ng pabor pagkatapos niyang mag-alok ng tulong sa kanya nang hindi niya ito hinihingi. "Simple lang, gusto kitang sundan sa pamilyang puti at tingnan kung tapos na tayo. Hindi pa ako nakakapunta sa pamilyang puti. Tatanggapin mo ba ako doon?" Si Daniela ay puno ng mga inaasahan. Hindi lang gwapo si Jack, pero may kagalang-galang na posisyon at pagkakakilanlan. Mabait siya sa mga tao at marunong pa siyang magtanim ng mga table tasks. Sa kanya, nalampasan ni Jack ang marami sa mga young masters na nanligaw sa kanya. Ang mga young master na iyon na nagtataglay ng magagandang posisyon ay tila hindi gaanong namutla kung ikukumpara kay Jack, at iyon ay hindi kahabaan o kasinungalingan. Mukhang hindi ito masyadong maganda, tama. Bahagyang nag-alala si Jack. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Cabello at ang pamilyang White ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang relasyon. Kung ang mag-asawang Cabello ay ganap na magalit, lalala ang mga bagay dahil alam ni Daniela kung nasaan ang kanilang mga pamilya ng branch. Hoy, anong masama doon? Maya-maya ay may naisip si Daniela. Alam ko na, knowing that the White family and the Cabellos are not in good terms, kaya ayaw mo akong tumungo doon, tama. Totoo, ang Cabello family ay walang magandang relasyon sa White family, pero hindi naman ganoon kalala, di ba? Bukod doon, hindi ko naman lubos na may re-represent ang pamilya Cabello. Gusto ko lang pumunta sa White family at maglaro. Kabanata 12:31. Natahimik sandali si Jack bago nagsalita, "Hindi lang yan ang problema. Ang tagal mo nang lumabas, at kapag hindi ka bumalik, hahanapin ka ng mga kapamilya Cabello kung saan-saan kapag nalaman nilang nahuli ka. Hindi ba mag-aalala ang mga magulang mo kung hindi ka babalik ng ganoon katagal?" Nagdilim ang mukha ni Daniela nang marinig ito. Pinag-isipan niya ito at sinabing, "Hindi nila alam na nahuli ako ni Monroe Queen. Ang alam lang nila ay lumabas ako para maglaro, kaya hindi sila masyadong mag-aalala dahil mahusay akong makipaglaban, kahit na mag-aalala pa rin sila kung hindi ako uuwi pagkatapos ng mahabang panahon." Napahinto ang kabayo sa sandaling iyon, lumingon siya kay Jack at nakangiting nagsalita, "Gayunpaman, napagpasyahan kung sundan ka sa pamilyang White para maglaro. Tutal, sasali ka sa martial arts competition sa loob ng ilang araw, kaya susundan kita sa kompetisyon at makikilala ko ang mga magulang ko." Sige.
Tumanggaw si Jack, sang-ayon sa kanyang kinatatayuan. Masarap magkaroon ng magandang relasyon sa third young mistress na ito ng pamilya Cabello, at makakakuha man lang siya ng impormasyon tungkol sa pamilya Cabello, kahit na malaman ang tungkol sa unang elder ng mga Cabello para makuha niya ang sinaunang libro sa kanila. Pinipigilan ni Jack ang kanyang mga iniisip, gayunpaman, pinaalalahanan ang kanyang sarili na kailangan niyang unahin ang pagpasok sa intermediate o sa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos. Noon lamang niya nakuha ang sinaunang aklat. Kung hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa taong iyon. Naisip ito ni Jackie at nagtakda ng layunin para sa kanyang sarili. Okay lang. Si Fernando ay may 3 taon, kaya gagawin ko ang aking makakaya upang magsikap at umunlad ng mabilis hanggat kaya ko. Nakatakda na, kung gayon. Tinupad mo ang iyong pangako. Tuwang-tuwa na pumayag si Jack sa kanya, pagkatapos ay tinawag niya ang kabayo nang magsimula itong muling tumakbo. Sabi nga, familiarity breeds fondness, araw-araw silang nagkikita sa susunod na 20 araw habang si Jack ay uupo sa likod ni Daniela at hahawakan ang kanyang baywang. Unknowingly, isang unfamiliar feeling for Daniela blossomed in Jack. May mga pagkakataon pa nga na hindi napigilan ni Jack ang kanyang pananabik nang umupo siya sa likod ng dilag na ito at maamoy ang mabangong amoy nito. Ang kanyang pangunawa kay Daniela ay lumago sa loob ng 20 araw na iyon. Bagamat siya ay lubos na mayabang at spoiled sa pamilya Cabello, hindi siya masamang tao. Bukod doon, isa rin siyang simple at hindi komplikadong tao. Siya ay tila hindi inilagay ang kanyang bantay laban kay Jack, hindi bababasa. Goodness, pagod na ako sa lahat ng pagtakbo kasama mo nitong ilang araw. Nang sa wakas ay umalis na sila sa huling pamilya ng sangay, si Daniela, na nakasakay sa kabayo, ay hindi maiwasang magreklamo. Bukod dyan, may ilang mga angkan at pamilya sa paglalakbay na ito na nag-iisip na ako ang iyong magandang asawa. Talagang inaasahan kong makita kung ano ang hitsura ng iyong asawa. Ang mga nakaraang araw ay nakakapagod para sa iyo. Ngumiti si Jack. Tungkol sa aking asawa, makikilala mo siya habang sinusundan mo ako sa pamilyang White. Tiyak na nakakapagod ito para sa iyo. Hindi iyon magagawa, kailangan mo akong inumin kahit papaano. Sabi ng nakangisi na si Daniela. Sige. Kumaliwa tayo at sundan ang direksyon na iyon. Makakapagpahinga tayo ng isang gabi kung makakita tayo ng isang bayan dahil malapit na ang gabi. Ililibre kita ng inumin ngayong gabi bilang gantimpala sa iyong tulong nitong mga nakaraang araw. Paano iyon? Mas katulad niyan. Inilibot ni Daniela ang kanyang mga mata kay Jack, ngunit ang kanyang puso ay parang sinasabon ng parang pulot at matamis. Sa Banata 12:32. Kaya, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa unahan sakay sa kanilang kabayo, sabik na sabik si Daniela sa pag-iisip na maghapunan kasama si Jack na mag-isa. Bukod dito, nalaman niyang ang pagiging katabi ni Jack ay nagbigay sa kanya ng seguridad. Bagaman mas matanda siya sa kanya ng 6 o 7 taon, lalo siyang nabighani ng mature na si Jack nang makasama niya ito ng ilang araw. Malayo siya sa iba pang mga young master na nagbigay sa kanya ng mga rosas, tsokolate, jade pendants, at masiglang damo. Inip nila ang kanyang walang katuturan. Sa kalaunan, dumating ang dalawa sa labas ng isang maliit na bayan habang unti-unting nagdilim ang kalangitan. Ang maliit na bayan ay tila medyo malawak dahil ito ay maliwanag na naiilawan sa oras na ito, na mukhang maligaya dahil maraming mga night market stall ang nakalagay sa mga lansangan. Hindi masama, ang maliit na bayan na ito ay mukhang isang sinaunang bayan. Napakagandang tanawin para sa sore eyes. May ngiti sa labi si Daniela habang naglalakad sa malawak na bluestone na kalye kasama ang matangkad na blood dragon horse sa hila. Huwag magatubiling sabihin sa akin kung ano ang gusto mong kainin, young Mistress Cabello, hindi na kailangang maging magalang. Maaari kang pumili sa alinman sa mga restaurant na ito. May hotel sa harap na mukhang promising din. Sabi ni Jack kay Daniela habang ninanamnam ang night view. Well, ayokong pumunta sa malalaking hotel. Maghanap na lang tayo ng maliit na restaurant na may mas magandang kapaligiran, iyon ang highlight ng lahat. Tumanggaw si Daniela bago muling bumaling kay Jack at sinabing, by the way, can you stop addressing me as young Mistress Cabello? You know that you can call me Daniela, right? Sige, Daniela, ngumiti si Jack. Sandaling naglakad ang dalawa bago sila nakahanap ng kakaibang ngunit kaaya-ayang restaurant. Pumunta tayo sa ikalawang palapag. Maaari pa rin tayong umupo sa gilid ng ikalawang palapag at i-enjoy ang night view ng mga kalye sa ibaba. Hinailan ni Daniela si Jack, handa nang pumunta sa ikalawang palapag matapos hilingin sa waiter na dalhin ang kabayo sa kwadra.
Dalawang matipunong lalaki ang nagbabantay sa hagdanan na patungo sa ikalawang palapag, gayunpaman, at nang makita nila sina Jack at Daniela na paakyat na sa itaas, isa sa kanila ang hamarang sa dalawa gamit ang isang nakalahad na kamay. Ano ang ibig sabihin nito? Kumunat ang noo ni Daniela, natarante sa biglaang kilos. Pagtingin sa kanilang dalawa, isa sa mga lalaki ang nanunuya, mga bisita, sa ating restaurant, ang unang palapag ay para sa mga karaniwang tao, ngunit ang ikalawang palapag ay iba. Ang mga young masters lamang sa ating bayan ang kayang magbayad para sa mga bagay na inihahain sa ikalawang palapag. Bukod dito, ang mga recipe dito ay naiiba. Naghahain sila ng karne ng halimaw na hayop, at mga masiglang bato, nakuha ito sa pagbabayad ng bayarin. Ang mga spirited stone ay mga materyales na kadalasang ginagamit ng mga martial artist para sa pagsasanay, at naglalaman ang mga ito ng napakalawak na chi. Kung mas dalisay ang bato, mas maraming chi ang nilalaman nito. Ang mga karaniwang low-grade na spirit stone ay katulad ng Chi Congregation Pills, ngunit ang mga epekto nito ay hindi kasing ganda ng Chi Congregation Pills. Gayunpaman, ang mas advanced na middle grade o high grade na mga spirit stone ay higit na mabisa kaysa sa Chi Congregation Pills, lalo na ang mga high grade na spirit stone na napakabihirang. Ang isang high grade spirit stone ay katumbas ng 100 medium grade na spirit stone. Siyempre, mayroon ding mga maalamat na top grade na mga espiritong bato na umiiral lamang sa mga alamat. Wala pang nakakita sa kanila dahil bihira ring makita ang mga top grade na spirit stone. Itinuring itong sapat na mabuti upang makita paminsan-minsan ang ilang middle grade spirit stone. Ang ibig sabihin ng pagiging martial artist ay halatang wala silang gaanong interes sa pera. Karaniwang nakikipagkalakalan sila sa mga espiritong bato dahil ang mga espiritong bato ay mas praktikal. Kaya naman, inakala ng dalawang Hercule na hindi kakayanin nina Jack at Daniela na nasa ikalawang palapag kapag hindi nila ito makilala bilang sinumang miyembro ng pamilya sa bayang ito. Kabanata 1233. Tulad ng mga casual na martial artist, ang mga taong tulad nila ay magkakaroon lamang ng kaunting mga spirited na bato. Itinuring na maganda ang pagkakaroon ng ilang piraso kahit nagagamit sila ng gayong mga masiglang bato upang sanayin at subukang pagbutihin ang kanilang mga sarili hanggat maaari. Paano nila ito magagamit sa pagkain? Ito ay katawa-tawa. Buksan mo ang iyong malaaso na mga mata at tingnan kung sino ako. Mukha ba akong taong hindi kayang bumili ng pagkain? Ito ay maliwanag na si Daniela ay hindi kailanman nakatanggap ng ganoong pagtrato sa nakaraan dahil siya ay nasa bingit ng pagsabog. Hindi niya inaasahan na minamaliit siya kapag pumunta siya sa isang maliit na bayan para sa pagkain. Anong pinagsasabi mo, dalaga? Alam mo ba kung sino ang amo ng restaurant natin? How dare you sabihan kami na buksan mo ang iyong malaaso ng mga mata? Haha, let me tell you this, kahit ang mga katulad naming empleyado dito ay hindi mo kayang masaktan. Agad nagalit ang matipunong lalaki at tinignan ng masama si Daniela. Ikaw ay isang stoner, ngunit iyon lang, walang pera sa iyo. Ang mga babaeng tulad mo ay mga babaeng trepeo, ano pa ba ang malalaman mo bukod sa pagiging maganda? Tama, agad ding sumimangot ang isa pang matipunong lalaki. Trophy woman ka lang din. Haha, kung hindi mo kayang bilhin ang mga bagay-bagay, hayaan mo na lang ang gwapong binata na ito na ay treat ka sa simpleng pagkain. Gusto mo ng masarap, mukha kang tipong linta, yung lulubog pagkatapos mabusog. Hindi nakakalimutan si Jack, sumunod na lumingon sa kanya ang lalaki. Binata, mukha kang mabuting tao, kaya't mag-iiwan ako ng payo, maraming babae dyan na nagpapatuyo ng mga tao ngayon. Mag-ingat at huwag hayaang kontrolin ka niya. What the F asterisk sake? Galit na galit talaga ako ngayon. Nakita ni Daniela ang pula sa sandaling iyon. Siya ang ikatlong young mistress ng pamilya Cabello, isang pamilyang ganap na may kakayahang makapasok sa nangungunang 3 posisyon sa 8 pamilya ng anino. Mayroon silang 3 tao na may husay sa pakikipaglaban ng peak level through God stage, at ang ganoong kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa White family na nasa ilalim ng food chain. Bilang ikatlong batang may bahay ng pamilya Cabello, itinuring siyang isang mahalagang babae sa 3 gintong bulaklak. Pareho siyang inispoil ng kanyang mga kapatid na babae at mahal siya ng kanyang buong pamilya. Paanong hindi siya magagalit kapag may tumawag sa kanya na isang trepeo na babae na nanliligaw sa iba? Bago pa makapagsalita si Jack, hinagis niya ang kamao sa isa sa mga lalaki, saktong sa tiyan nito. Lumipad pa atras ang matipunong lalaki ng ilang metro bago bumagsak sa lupa at tumulo ang dugo sa kanyang bibig. Maaaring gamitin ni Daniela ang kanyang chi, isa na may kapangyarihan ng isang peak stage demigod level master na hindi kayang tiisin ng walang regular na tao. Kaya naman, ang isang simpleng suntok ay magdudulot ng matinding sakit sa kanyang kalaban.
How dare you make trouble here? May death wish ka ba o ano? Ang isa pang matipunong lalaki ay nagalit sa nangyari. Pinagbabato ang kanyang mga kamay, ibinato niya ang isa kay Daniela. Path! Ikaw, mag-isa. Nang mapansin kung paano diretsong naninangil ang lalaki para sa kanya, ibinaba ni Daniela ang kanyang kamao at pinalipad ang taong iyon. Nahulog din ang lalaking iyon sa lupa at samuka ng dugo. Hindi nagtagal, isang lalaki ang sumugod mula sa pasukan kasama ang isang dosenang tao at pinalibutan ang dalawa. Sino ka? How dare you make trouble in the place owned by our Murphy family? Kabanata 1234. Nang makita kung sino ang dumating para sa kanila, ang dalawang matipunong lalaki ay nagmadaling tumayo mula sa sahig habang sila ay bumubulong at bumubulong. Young master, ang batang babaeng ito ay masyadong sobra. Sinaktan niya ang mga miyembro ng ating pamilya Murphy. Inis na pinandilatan ni Young Master Murphy ang dalawang lalaki. Pareho kayong walang kwenta, hindi ka man lang mananalo sa laban ng babae. Young Master, ang babaeng ito ay may husay sa pakikipaglaban ng demigod level, at natural lang na tayo sa Grandmaster stage ay matatalo. Katwiran ng isa habang nakahawak sa tiyan niya, namumula ang mukha sa sakit. Mukhang hindi siya taga dito at tila higit pa sa isang casual na tagapagsanay. Antas ng Demi-Diyos, nagdilim ang mukha ni Young Master Murphy nang marinig niya ito. Ang isang taong may ganitong antas ng husay sa pakikipaglaban ay ituring na isang master. Ang kanyang ama ay nasa huling yugto din ng antas ng demigod at isang napakalakas na puwersa sa bayang ito. Ang kanilang pamilya ay mayroon ding ilang mga master, ngunit hindi nila maaaring masaktan ang ilang master ng antas ng demigod, lalo na ang mga nasa huli o peak stage. Kaya naman nagpigil siya sa agarang pag-arte kahit marami ang naruroon. Walang pakialam na ngumiti si Jack na nasa tabi nila at sinabing, they deserved what came for them. This is the third young mistress of the Cabello family, yet they dared to ride it and said she's a trophy woman. Hindi ba nila hinihingi? Pamilya Cabello. Kahit na si Young Master Murphy ay isang young master sa maliit na bayan na ito, siya ay may sapat na kaalaman. Napasinghap siya nang mariin nang malaman niyang mula siya sa pamilya Cabello at napansin niya kung gaano kaganda itong dalagang nasa harapan niya. Ang pamilya Cabello ay isa sa 8 pamilya ng Anino. Ito ang aking token. Binitiwan ni Daniela ang kanyang kamay at nagsiwalat ng isang kulay itim na token, agad itong itinapat sa kanilang mga mukha. Pinagpawisan ng malamig ang kabilang partido nang makilala niya ang token at nagpasalamat sa sarili dahil hindi nakipag-away sa kanilang dalawa. Maswerte rin siya na wala siyang ibang iniisip nang makita niya kung gaano kaganda ang babaeng ito. Kung hindi, kalimutan ng restaurant, ang kanilang buong pamilya Murphy ay mawawala sa mundong ito sa isang kisap mata. Ako talaga, ang third young mistress na si Cabello. Napalunok ang lalaki mula sa pamilyang Murphy bago bumaling sa dalawang lalaking may magandang pangangatawan at tumahol, mga bakla. Ito ang pangatlong dalaga ng pamilya Cabello. How dare you to offend her? Sa sobrang takot, ang dalawang lalaki ay lumuhad sa lupa at walang humpay na yumuko habang nagmamakaawa kay Daniela, paumanhin, third young mistress Cabello. Patawarin mo kami. Kami ay talagang mangmang at walang ideya na ang third young mistress na si Cabello ay pupunta sa isang mababang lugar na tulad namin. Kaya naman nasaktan ka namin. Galit na nagsalita si Daniela, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin akong isang trophy woman? Ilabas mo sila at patayin, o lipulin ko ang buong pamilya Murphy. Sa sobrang takot, huminga ng malalim si Young Master Murphy at pumutol, ilabas silang dalawa at patayin sila. Wala na siyang magagawa. Sa ganitong mga kalagayan, ang nakakaaliw na third young mistress na si Cabello ay mas mahusay kaysa sa anumang nangyari sa pamilya Murphy. Patawarin mo kami, third young mistress. Alam namin na kami ang may kasalanan, at hindi na namin uulitin. Sa sobrang takot ng dalawang matipunong lalaki ay naging halaya ang kanilang mga binti at naparalisa sa sahig. Hinailan ng ilan pang mga lalaki ang magkabilang lalaki, handa silang ihatid sa labas. Hayaan mo na, Daniela. Hindi mo sila masisisi. Dahil talagang hindi nila alam kung sino ka, interjected Jack pagkatapos masuri ang sitwasyon. Sabi ko, sampilan nila ang kanilang sarili ng 100 beses at hahayaan natin ito. Namula si Daniela nang marinig niya ang sinabi ni Jack, ngunit bumaling pa rin siya sa mga Murphy at sinabing, sige. Hindi ko kukunin ang buhay ninyo dahil ililibre ako ni Jack ng pagkain ngayon. Dahil humingi siya ng tawad sa inyo, ililibre ko kayong dalawa. Sampilan kayo ng 100 beses. Siyempre, Kabanata 1235. Dahil sa pananabik na sila ay pinatawad, ang parehong matipunong lalaki ay muling lumuhad at nagsimulang sampilan ang kanilang mga sarili.
Salamat sa pagpapatawad sa mga pagkakamali ng mga maliliit na taong ito, Miss Cabello. Nakahinga rin ng maluwag si Young Master Murphy. Sa bagay, itong dalawang subordinate niya ay nasa Grandmaster level. Sila ay mga Grandmaster sa ikalima o ika-6 na baitang, at ang gayong kagalingan sa pakikipaglaban ay itinuturing na stellar sa pamilya Murphy. Kaya naman pinadala sila para bantayan ang restaurant. Hindi niya inakala na mangyayari ang ganoong pangyayari, at nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Pinag-isipan niya ito at sinabing muli, lahat kayo, makinig kayo sa akin, lahat ng iuutos ni Third Young Mistress Cabello ngayong gabi ay libre, unawain mo. Oo, sir. Agad namang sumagot ang ibang waiter sa restaurant. Mas katulad niyan. Tinapik ni Daniela ang balikat ni Young Master Murphy nang makita niya kung gaano siya kaunawan. Tandaan mong hilingin sa iyong mga nasasakupan na huwag tumingin ng masama sa iba sa hinaharap. Hindi lang ako ang hindi nila kayang masaktan. Ang mabuting kaibigan kong ito ay ang Young Master ng White Family, at hindi rin nila siya dapat i-cross. Kaya niyang lipulin ang buong bayan mo gamit ang isang kamay. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako, tumulo ang pawis ni Young Master Murphy sa kanyang noo nang hindi namamalayan. Still, it makes sense na may mataas na posisyon ang mga kaibigan ni Third Young Mistress Cabello. Paano pa kaya sila magiging kwalipikadong tumabi sa Third Young Mistress na si Cabello? Ngumiti si Jack at sinabing, "Tara na." Tumalikod si Daniel at umakyat sa taas bago may naalala. "Ihain sa amin ang isang serving ng bawat specialty na mayroon ka rito." Tawag niya. Sige. Pinunasan ni Young Master Murphy ang kanyang malamig na pawis at tumango ng mariin. Mas katulad niyan. Ngumiti si Daniela at tumalikod na para umakyat sa hagdan. Goodness! Sinong makakaalam na ang ikatlong batang may bahay ng pamilya Cabello at ang Young Master ng White Family ay pupunta sa ating bayan. F***, nayanig ang puso ko. Muntik nang masira ang ating pamilyang Murphy. Nakarelax si Young Master Murphy habang parehong umakyat sina Jack at Daniela, at pagkatapos ay napansin niya kung paano naging halaya ang kanyang mga binti. Sa kabutihang palad, tinulungan kami ng lalaking iyon na humingi ng tawad, kung hindi ay namatay kami. Ang dalawang matipunong lalaki, ang kanilang mga mukha ay maga at bagbog sa lahat ng kanilang mga sampal, ay nakahinga sa loob. Hindi nila akalain na ang dalawang tao na may ganitong marangal na posisyon ay kakain sa isang hamak na lugar na tulad nila. Mayroon tayong sitwasyon, Young Master. Sa sandaling ito, gulat na sigaw ng isang lalaking nakatayo sa tabi ni Young Master Murphy. Anong nangyari? Halos himatayan si Young Master Murphy sa takot. Nagkaroon lang siya ng oras para huminga. Bakit nabigla na naman siya ng kanyang nasasakupan? Agad na sinabi ng subordinate na iyon, ang Young Master ng pamilya Ladenburg, si Ezra Ladenburg ay naghahaponan din sa itaas ngayong gabi. Ezra Ladenburg. Nagdilim ang mukha ni Young Master Murphy. Ang pamilya Ladenburg ay ang kaaway ng pamilya Murphy, at ang kanilang pangkalahatang kapangyarihan ay bahagyang mas malakas. Iyon ang dahilan kung bakit naging malupit at binubuli si Ezra Ladenburg sa mga nakapaligid sa kanya sa lahat ng oras. Hindi siya nagbabayad tuwing kumakain siya sa kanilang restaurant, labis na ikinalungkot ni Young Master Murphy, ngunit wala siyang magagawa. Kabanata 1236. Yes, Young Master. Si Ezra Ladenburg ay hindi magandang tao at ang Third Young Mistress na si Cabello ay talagang maganda. Nagkataon na si Ezra ay isang napakasamang tao at natatakot ako na may mangyaring masama mamaya. Mukhang balisa ang nasasakupan habang iniisip ito. Agad niyang sinabi, Young Master, hindi ito gagana. Kailangan nating sumugod at paalalahanan si Young Master Ladenburg kung hindi ay tiyak na mag-aaway sila. Gayunpaman, pinigilan siya ni Young Master Murphy. Ipaalala, bakit natin siya paalalahanan? Ang pamilyang Ladenburg ay pinipigilan ng ating pamilya Murphy sa lahat ng oras na ito at ang Young Master Ladenburg ay napaka-arrogant. Malaking pagkakataon ito para maalis ang pamilya Ladenburg. Halos mamatay ang dalawang iyon dahil nasaktan nila ang babaeng iyon. Sa tingin mo ba ay mabubuhay pa sila kung sinamantala nila ang Third Young Mistress na si Cabello? Naningkit ang mga mata ng nasasakupan ng marinig ito. Tama, bakit hindi ko naisip ang tungkol dito? Iniisip ko lang kung paano masisira ang mga mesa at upuan natin kapag nakipag-away sila mamaya. Sa pagiging mapagproteksyon ni Master Ladenburg, tiyak na ipaghihiganti niya ang kanyang anak nang hindi alam ang dahilan kung napatay si Young Master Ladenburg. Kung ganoon nga, tumanggaw si Young Master Murphy. Maraming bisita sa itaas at sino ang nakakaalam kung paano makakarating ang balita sa pamilya Ladenburg mamaya. Isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Young Master Murphy nang makarating sila sa puntong iyon ng pag-uusap. Sinabi niya sa kanyang nasasakupan, agad na pumunta at ipadala ang mensahe sa pamilya Ladenburg kung mag-aaway sila mamaya.
Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Napangiti ang subordinate na puno ng pag-asa ang mukha. Umupo si Jack at Daniela sa space sa tabi ng bintana pagkatapos nilang umakyat. Napakaganda ng tanawin mula sa ikalawang palapag. Gayunpaman, tulad ng inaasahan ni Young Master Murphy at ng iba pa, nakita rin ni Young Master Ladenburg at ng ilang iba pa ang dalawa doon. Pases, what a scene. Bakit hindi pa ako nakakita ng ganito kaganda kanina? Hindi napigilan ni Young Master Ladenburg na malunok ang kanyang laway at napasigaw pagkatapos niyang luminggalinga sa paligid. Nakangiting sabi ng lalaki sa tapat niya, mukhang mga casual trainer ang dalawang ito na dumaan sa lugar na ito at nandito para kumain. Mga casual na tagapagsanay. Napangiti si Young Master Ladenburg sa kanyang mukha at sinabing, kung gayon, hindi natin sila papayagang umalis ng ganoon kadali. Dahil hindi sila tagabayan, magiging mahirap para sa iba na hanapin sila kung may mangyari sa kanila. Kung hahayaan nating umalis ang gayong kagandahan, magiging mahirap na makilala ang isa sa susunod kahit na gusto natin. Haha, Young Master, huwag kang mag-alala tungkol dito. Iwanan mo ito sa aking mga kamay. Diretsyong tumayo ang nasa tapat ng Young Master pagkatapos nitong ngumiti at naglakad palapit kay Daniela. Young lady, ikaw ay talagang napakarilag. Ang iyong kagandahan ay magpapahiya sa buwan at mga bulaklak. Malandi na sabi ng lalaki pagkarating niya sa harap ni Daniela. Kumunat ang noo ni Daniela at sinulyapan siya habang dumilim ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ko alam kung sino ka, paano kita matutulungan. Nakangiti ang lalaki habang nakatingin sa kinaroroonan ni Young Master Ladenburg at sinabing, Young Ladenburg, gusto ka sana ng ating Young Master Ladenburg na makipag-chat. Sana ay malapitan mo siya. Tumingin si Daniela at may nakaupong mataba na may mga magagandang babae sa magkabilang gilid ng kanyang mga braso. May mantsa siya ng langis sa mga sulok ng kanyang bibig at nakangiti sa kanya na parang isang tanga. Diretso niyang sinulyapan ang lalaking nasa harapan niya, na may malamig na ekspresyon sa mukha. F*** off, hindi ako interesado sa mga ganyang basura. Haha, young lady, hindi mo kailangang magmadali para tanggihan kami. Mukhang hindi naman galit ang lalaking nasa harapan niya. Binaliktad niya ang kanyang kamay at may nakuhang isang middle grade spirited na bato. Inilagay niya ito sa mesa. Ito ay isang middle grade spirited stone at ito ay may katumbas na halaga sa 100 low grade spirited stones. Ang mga casual trainer na tulad mo ay hindi pa nakakita ng mga spirited na bato na tulad nito. Haha, paano iyon? Binibigyan mo ako. Sinulyapan ni Daniela ang masiglang bato sa ibabaw ng mesa ng may paghamak. Nakangiting tumango ang lalaki. Siyempre, young lady, lahat tayo ay matatalino. Kailangan mo lang makasama ang ating young master ngayong gabi. Hanggat ang ating young master ay nag-e-enjoy ngayong gabi, ang middle grade spirited stone na ito ay sa iyo. Walang sino mang tao ang makakatagpo ng ganoon kagandang pagkakataon. Kabanata 1237. Haha, joke ba ito? Inaasahan mong sasamahan ko ang matabang asno na iyon ng isang piraso ng walang kwentang bato. Tumawa si Daniela, hindi rin napigilan ni Jack na tumayo. Hindi mo ba narinig noong tinanong kanya na mag-F*** off? Ito ang unang pagkakataon na sinasadya niyang ilabas si Daniela para kumain at nagsimula ito sa isang hindi masayang pangyayari. Hindi rin natuwa si Jack dahil bigla silang naabala kaya ayaw niyang maging mabait sa kabilang partido. Lihim na natuwa at natouch si Daniela nang makitang bahagyang nagalit si Jack. Sa kanyang opinyon, si Jack ay proactive na tumayo at nagalit ay nangangahulugan na siya ay may ilang pagmamahal sa kanya. Bakit galit na galit si Jack kung hindi niya gusto? Sino ka? How dare you speak to me this way? Ang lalaki ay isa sa mga butler sa pamilya ni Young Master Ladenburg at siya ay itinuturing na isang mataas na posisyon sa pamilya ng Ladenburg. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagustuhang kumilos sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa kanyang opinyon, karamihan sa mga sitwasyon ay maaaring malutas sa pamamagitan ng paggamit ng mga masiglang bato. Hindi na kailangang gumawa ng aksyon kung malulutas ang mga isyu sa pamamagitan ng paggamit ng spirited stones. Sino ako? Malamig na yumuko si Jack at diretsyong sinuntok sa ulo ang kabilang partido. Hindi gaanong gumamit ng lakas si Jack ngunit ang butler na ito ng pamilya Ladenburg ay direktang lumipad ng ilang metro paatras bago bumagsak sa sahig na may dugong tumutulo sa kanyang ilong. Anong freak? Diretsahang hinampis ni Young Master Ladenburg ang kamay sa mesa at napatayo nang makitang nataman ang kanyang kampon. Atakihin niyo sila at patayin ang lalaking iyon. Hulihin niyo ang babae at dalhin siya sa akin. Freak! They need to submit to pressure after rejecting my nice request. Atake! Ilang mga subordinate ni Young Master Ladenburg ang agad na sumugod kay Jack. Huwag mo akong sisihin dahil kayo ang nagpapakamatay.
Pinisil ni Jack ang kanyang kamay at inilabas ang itim na espada nang makita niya ang grupo ng mga tao na matapang na sumugod. Sa ilang paghampas ng kanyang espada, napatay ang mga taong sumugod. Maraming panauhin sa ikalawang palapag ang natakot at diretsyong nagtago sa gilid nang makitang may away. Sino ang dalawang ito? Ang lakas ng loob nilang patayin ang mga tao ng pamilya Ladenburg. Ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang mag-usap tungkol sa nangyari. Napakabilis ng takbo ng lahat at napagtanto na lamang nila ang nangyari nang ang mga kampa ng pamilya Ladenburg ay pinatay ng binatang iyon. Direktang pumunta si Jack sa harap ng mayordoma ng pamilya Ladenburg matapos niyang patayin ang lahat ng mga taong iyon at malamig na tumingin sa kanya. Binata, kilala mo ba kung sino ang ating young master? I think you. Gustong banta ng mayordomo ng pamilya Ladenburg si Jack. Gayunpaman, pinatay siya ni Jack bago siya nagkaroon ng pagkakataong matapos magsalita. Ang mayordomo ay nahulog sa lupa, patay. Kabanata 1238. Ang dalawang babaeng nasa bisig ni Young Master Ladenburg ay natakot kaya namutla sila. Agad silang tumakbo at nagtago sa isang sulok. Binata, ako ang Young Master ng pamilya Ladenburg. Labanan mo ang pamilya Ladenburg kung may lakas ka ng loob kaming patayin. Tumayo si Young Master Ladenburg at itinuro si Jack. Ang kanyang boses at daliri, gayunpaman, ay nanginginig at halatang natatakot siya. Hindi siya pinansin ni Jack at ginawa ang kanyang pag-atake. Tumalikod siya at naglakad palapit kay Daniela habang tinatanggal ang espada niya. Ang Young Master Ladenburg ay bumagsak sa lupa sa hindi makapaniwala habang tinakpan niya ang kanyang leeg gamit ang kanyang dalawang kamay. Ito. Nagulat ang ilang subordinate ng pamilya Murphy nang tumakbo sila para tingnan. Agad silang tumakbo pababa. Ang isa sa kanila ay pumunta kay Young Master Murphy. Young Master, maganda ito. Pinatay talaga ng lalaking iyon si Young Master Ladenburg. Haha, kahit ang langit ay tinutulungan tayo. Totoo ba iyon? Bakit hindi pa kayo nagpapadala ng mensahe sa Ladenburgs? Magpalit ka na ng damit dahil masama kung malaman ng third young mistress na si Kebelo at ng iba pa na kami ang nagpadala ng mensahe. Nakangiting paalala ni Young Master Murphy sa kanyang nasasakupan pagkatapos niyang isipin iyon. Haha, sige, Young Master, papunta na ako ngayon. Masayang nagtungo ang nasasakupan upang magpalit ng damit. Matapos patayin ni Jack ang mga taong iyon, bumalik siya sa kinaroroonan ni Daniela at umupo. Nakakainis. Sino ang nakakaalam na makakatagpo kami ng mga nakakainis na tao sa unang pagkakataon na opisyal na magpakain sa young mistress na si Kebelo? Sana ay hindi ito nakaapekto sa mood mo sa pagkain. Paano naman sisisihin ni Daniela si Jack kung sarap na sarap siyang kumuha ng pulot? Pakiramdam niya ay pinatay ni Jack ang mga taong iyon dahil hindi siya nasisiyahan sa pambubuli ng mga ito sa kanya. Bukod doon, labis siyang natuwa nang kumilos si Jack sa isang mapagpasya at walang pag-aalinlangan na paraan ngayon. Huwag kang mag-alala, ang maliit na isyo ay hindi makakaapekto sa aking kalooban. Ipinatong ni Daniela ang kanyang mga braso sa mesa at inilagay ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay habang masayang nakatingin kay Jack. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagmamahal kay Jack. Sandaling tumigil ang puso ni Jack nang makita kung paano tumingin sa kanya si Daniela na may nakakalokong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Hindi siya pipi kaya napagtanto na niya na may nararamdaman si Daniela sa kanya at wala siyang ideya kung paano sasagutin ang nararamdaman nito. Mabuti na lamang at naghain ng pagkain ang waiter sa sandaling iyon. Lahat ng mga pagkaing nakahain ay napakabango. Napakabango. Pwede na tayong kumain. Nakangiting sabi ni Jack sa waiter. Siya nga pala, pakiserve sa amin ang ilan sa pinakamasarap mong alak dito. Parating na, paparating na. Kabanata 1239. Sa sandaling ito, lumapit si Young Master Mac na may ngiti sa kanyang mukha at naglagay ng 2 bote ng alak sa mesa. Ikatlong Young Mistress Kebelo at Young Master White, inihahandog ko sa iyo ang maalamat na alak ng unggoy, isang alak na walang kapantay ang tamis, at ang aroma nito ay makapal at may lasa. Ito ay lubhang kapakipakinabang para sa mga nagsasanay na maging Chi Master. Ipinakilala ni Young Master Mac ang alak kay Jack, nakangiti. Iniimbak ito ng tatay ko dito, at kadalasan ay hindi ako nang ahas na inumin ito. Ilang higop lang ako kapag nandyan siya. Higit sa lahat, ang ganitong alak ay napakahirap kunin. Napansin ni Jack ang butliking demanor ng kausap at sumimangot. Kung ang alak na ito ay talagang bihira at kasing sarap ng sinasabi mo, bakit mo ito ilalabas para sa amin? Nagsalubong ang kilay ni Daniela nang marinig ang sinabi ni Jack. Tumalim ang kanyang tingin kay Young Master Mac. Huwag mong sabihin sa akin na na-spike mo ang inuming ito, Young Master Mac. Hindi kami mapanlin lang gaya ng iniisip mo. Halos matamba si Young Master Mac pagkatapos niyang marinig iyon.
Hinding-hindi ako maglalakas loob na gumawa ng ganoon kahit nabigyan mo ako ng $1 billion, mabilis niyang sagot. Paano ko magagawa iyon? Wala akong karapatang hawakan man lang ang alinman sa inyo bilang makapangyarihang tagapagmana at tagapagmana ninyong dalawa. Bakit ako magtatanim ng masama sa inyo? Dito, huminto sandali si Young Master Mac, ang kanyang mga mata ay lumilipad patungo sa katawan ni Young Master Ladenburg. To be honest with you, that dead fatty is the young master of the Ladenburg family, sa wakas ay sinabi niya, humihingi. Ang pamilyang Ladenburg ang pinakamakapangyarihang pamilya sa aming lungsod at ang mataba na iyon ay regular na binubuli kami. Tuwang-tuwa ako noong pinatay mo siya, kaya syempre, kailangan kong magpasalamat sa iyo sa anumang paraan. At saka, ito ay 2 bote lang ng alak. Walang halaga ito kumpara sa ginawa mo. Mabuti, alam kong wala kang lakas ng loob. Si Daniela ay nag-swipe para sa isa sa mga bote at tinanggal ito. Tumama sa kanyang butas ng ilong ang makapal at makalangit na amoy nito, at pakiramdam niya ay malasing siya sa amoy nito ng mag-isa. Diyos ko, yan ang amoy ng alak ng unggoy. Gusto ko rin. Ang ilang mga bisita na nakaupo sa nakapalibot na mga mesa ay nakahinga ng alak. Napalunok silang lahat at humahanga kay Jack at Daniela. Walang nag-isip na ang pamilya Mac ay may ganoong kaalagang pag-aari, at ito ay kukunin para lamang sa kanilang dalawa. Diyos ko, ito, ang ganda. Nanlaki ang mga mata ni Jack sabay amoy ng alak. Mahilig siya sa alak at mataas ang tolerance niya rito, kaya natural, ang alak na ganoon ay magpapa-excite sa kanya. Kung gayon, pupuntahan ko ito. Ngumiti si Jack at binuksan ang isa pang bote, diretsyong nilagok iyon mula sa bote. Nag-aatubili lamang niyang ibinaba ang bote pagkatapos uminom ng ilang lagok. Napakaganda nito, hindi ito nasusunog, at napakalakas ng aroma nito. Isa itong kamangha-manghang alak. Nakatitig sa kanya sina Daniela at Young Master Mac, nanlilisik ang mga mata. Naubos niya ang alak ng kaunti, hindi ba? Kumain ka, Jack. Ngumiti si Daniela at nagbante ng isang piraso ng monster meat sa plato ni Jack. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang alak sa isang baso at humigop dito. Ito ay talagang mabuti. Mabuti pang kumain ka na rin, Daniela. Pagkatapos ng lahat, siya ay may mahalagang posisyon, at kumuha siya ng isang piraso ng karne para sa kanya. Bahagyang nahiya si Jack kaya ganoon din ang ginawa nito sa kanya. Gayunpaman, ang simpleng kilos na ito ay pumukaw sa puso ni Daniela. Binigyan talaga siya ni Jack ng pagkain. Sinusubukan ba niyang magpahiwatig ng ibang bagay? Take your time here. I'll get out of your hair. Just inform me if you need anything. Napansin ni Young Master Mac na sobrang mapagmasid ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Daniela. Inakala niya na maaaring mag-asawa ang dalawa, at umalis siya na may ngiti sa labi, ayaw niyang maging third wheel. Kabanata 1240. Hindi maiwasan ni Daniela na mag-alala habang pinagmamasdan si Jack na halos humihinga ng alak. Kumunat ang noo niya at sinabing, Jack, alam kong bihirang alak ito pero huwag mong ibaba ang ganyan. Malasing ka. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Jack nang marinig iyon. Hey, don't worry about me. I have a pretty good alcohol tolerance. Walang ordinaryong tao na kaya akong lasingin. At alam mo ba na ang martial artists ay may mas mataas na tolerance sa alak kaysa sa mga normal na tao? Ang martial artists ay may mas malakas na komposisyon ng katawan, kaya't ang mga normal na tao ay hindi maikukumpara sa atin. Totoo yan. Isang awkward na ngiti ang iginanti ni Daniela. Saglit na uminom ang dalawa. Pagkatapos ay dinala ni Master Ladenburg ang maraming mandirigma mula sa pamilya Ladenburg. F***, sino ang pumatay sa anak ko? Si Master Ladenburg ay nagmamadaling lumapit at sinuri ang lugar na talagang galit na galit. Mabilis niyang napagtanto na marami sa mga bisita ang nakatutok kay Jack. Ikaw ba ang pumatay sa anak ko, you little she***? May death wish ka ba? Pinitik ni Thomas Ladenburg ang kanyang palad at naglabas ng espada, itinutok ito kay Jack. Tumayo si Jack at pinitik din ang palad, naiinip na tinitigan ang pumasok. Sa tingin ko, ikaw ang may death wish dito. Ang tanga ng anak mo na gustong magkaroon ng Miss Daniela Cabello, kaya syempre, kailangan niyang mamatay. At sinusubukan mong ipaghiganti siya. Syempre naman, sa sobrang galit ni Thomas ay may pumipintig na ugat sa kanyang noo. Hindi na siya mapakali na kausapin si Jack, kaya't inipon niya ang kanyang chi sa kanyang palad at itinapat sa kanyang espada. Pagkatapos ay nilaslas niya ang talon kay Jack. Isang biglaang sword aura na na-infuse ng maraming chi ang humampes kay Jack, na bumukas sa isang kislap ng liwanag. Ang master ng pamilya Ladenburg ay isang medyo malakas na manlalaban. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jack. Pagkatapos niyang mag-hairump ng malamig, inilabas niya ang sarili niyang aura ng espada.
Lumitaw ang isa pang aura ng espada. Maliwanag na ito ay mas mahaba kaysa kay Master Ladenburg at ang dami ng chi na nilalaman ng pag-atake ng matandang lalaki ay hindi maikukumpara sa kay Jack. Isang nakakatakot na sagupaan ang umalangaw-ngaw. Sa sumunod na segundo, ang aura ng espada ni Master Ladenburg ay nawasak ni Jack. Wala siyang kalaban-laban sa kapangyarihan ni Jack. Ano? Laking gulat ni Master Ladenburg kaya napabuntong hininga siya nang makita ang nangyari. Nawala lahat ng kulay sa mukha niya. Hindi. Ang natitirang enerhiya mula sa aura ng espada ni Jack ay dumadaloy patungo sa kanya. Si Master Ladenburg ay nagpakawala ng isang sigaw at ginamit ang matanda sa tabi niya bilang isang kalasag ng hindi nagdalawang isip. Bam! Isang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw. Nagspray ang dugo at hindi makapaniwalang tinitigan ng matanda ang nakanganga na buta sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Master Ladenburg. Ikaw. Pagkatapos niyang sabihin iyon at nang bitawan ni Master Ladenburg ang kanyang pagkakahawak, ang matanda ay bumagsak sa lupa, hindi na humihinga. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.